Grupo ng retiradong military officers hinimok ang publikong bumoto maging mapanuri. Aba. Sa bagay, retired naman to. Kala ko mga active officers ng military, ha? Dapat apolitical tayo, mga kuya, ha? Retired pala ang mga ito, ha? Ayan, dapat lang naman. Kahit na retired, kahit na active, kahit sino, abay, tingnan natin mabuti. Ayan, suriin natin ang ating mga iboboto. Dapat yun talagang naglilingkod sa bayan. Hindi bawal ang mangarap. Sabi nga Kuyang very worshipful Robin Go. Good morning. Oy, happy Eid al-Fitr daw. Eid Mubarak sa ating mga brethren sa Kutang Batu Masonic Lodge dyan sa Cotabato City. Alamin natin ang report mula kay Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, nanawagan ng Association of General and Flag Officers Incorporated o itong AGPO para sa isang patas na halalan ngayong taon. Hinimok ng mga retiradong general at naval officers ang publiko na gamitin ang karapatang pumili ng leader bilang bahagi ng demokrasya. Sa isang sulat na pirmado ni retired Major General Gerardo Layug, Pangulo ngayon ng AGPO, sinusugan ng hanay ang posisyon ng Armed Forces of the Philippines na dapat irespeto ang mga institusyon at due process sa gitna ng mga bangayan sa politika. Nauna nang iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na hindi dapat iasa ng Pilipino sa kudita o military junta ang mga problema ng bayan. Kaugnay niyan, nakiusap ang mga retired official ng AFP na sana'y maging mapanuri ang mga botante. Kabilang umano sa mga dapat bantayan ng electoral body ay ang mga kumakalap na impormasyon at pagkontra sa mga tangkang kontrolin o dayain ng halalan kung mayroon man nanindigan ng AGPO na dapat sumalamin sa kagustuhan ng taong bayan ang mga lilitaw na lider pagtapos ng eleksyon. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.